Simula na ang Vegas Summer League mga idol ngayong taon at habang ang karamihan ay nakatutok sa mga top picks tulad ni na AJ Dibansa, Darren Peterson at Cam Boozer, may isang rookie ang unti-unting kumukuha ng atensyon ng mga NBA fans. Actually, nung California Classic pa nga lang At ang pangalan niya ay Yaxel Lendeborg ng Warriors. Hindi siya top 5 pick. Hindi rin siya ang pinakamaingay na pangalan noong draft process. Pero sa bawat laro niya sa Summer League, parang lalo niyang pinapatunayan kung bakit maaaring isa siya sa mga biggest steals ng 2026 NBA Draft. At sa totoo lang mga idol, habang pinapanood ko siya, parang hindi siya rookie. Parang veterano na kaagad ang laro niya. Sa mga hindi po nakakaalam, si Yaxel Lendeborg po ay isang rookie ng Warriors na kinuha nila bilang 11th overall pick ng draft ngayong taon. May height na 6'9" at bigat na 241 pounds. Dahil din sa playstyle niya, tinagurian siyang Dominican Lebron. Gawa na rin ng purong dugong Dominican siya at parehas taga Dominican Republic ang kanyang mga magulang. Pero dual citizen na rin naman siya. Amerikano na rin yan, though sa FIBA, Dominican Republic ang nire-represent niya. At siya nga po ang pag-uusapan natin dito. Una sa lahat, balikan natin ang kanyang naging simula sa Summer League. Sa California Classic, agad niyang pinakita kung bakit siya kinuha ng Warriors sa 11th overall pick. Sa opening game kontra sa Lakers, nagtala siya ng 19 points sa loob lamang ng 22 minutes. Kalaki pa ang 5 rebounds, 6 assists, 1 steal at higit sa lahat, perfect na 6 out of 6 shooting from the field. Hindi siya namilit ng tira, hindi siya naghabol ng stats, pinabayaan lang niyang dumating ang laro sa kanya. Sa sumunod na laban naman kontra sa Spurs, hindi man gaano kalaki ang numbers, nagtapos pa rin siya na may 11 points. Ipinakita niya na hindi fluke ang una niyang performance. Pero ang tunay na statement game niya ay dumating sa Las Vegas Summer League. Sa kanyang debut kontra Dallas Mavericks, nagtala siya ng 21 points, 10 rebounds, and 6 assists. Iyan ang klase ng stat line na bihira mong makita sa isang rookie forward. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya rebounder, hindi lang siya passer. Ginawa niya ang halos lahat sa loob ng court. Pero bakit nga ba napaka-ready ng laro ni Yaxel Lendeborg? Simple lang mga idol, 23 years old na kasi siya. Sa NBA ngayon, maraming rookies ang pumapasok na 18 o 19 years old pa lang. Kadalasan kailangan pa nila ng 2 hanggang 3 taon bago maging consistent contributors. Yung iba nga nalipasan na lang ng panahon at hindi pa nag-improve. Si Lendeborg iba ang usapan, mas matanda siya, mas physically developed, mas marami na siyang experience at kitang-kita iyon sa paraan ng kanyang paglalaro. Hindi siya nagmamadali, hindi siya natataranta. Alam niya kung kailan na-atake, alam niya kung kailan ipapasa ang bola at higit sa lahat, alam niya kung paano gumawa ng winning plays. Champion niya sa Michigan itong nakaraang college season. Kapag pinanood mo ang kanyang laro, mapapansin mong napakataas ng kanyang basketball IQ. Hindi siya yung player na kailangan ng 20 shots para maging effective. Mahusay siyang magbasa ng depensa. Magaling siya mag-cut, marunong siyang mag-screen, may kakayahan siyang magdala ng bola sa transition. At para sa isang forward, napakaganda rin ng kanyang vision bilang passer. Tila Lebron nga na lesser version. Iyan ang klase ng player na gustong-gusto ni Steve Kerr. Dahil sa sistema ng Warriors, mahalaga ang mabilis na decision making, ball movement, player movement, at passing. At mukhang swak na swak po doon si Lendeborg. Isa pa sa mga bagay na gusto ko sa kanya ay ang kanyang versatility. Kaya niyang maglaro bilang forward, pwede rin siyang maging small ball big. Kaya niya ring dumepensa sa iba't ibang posisyon. At dahil sa kanyang laki at mobility, pwede siyang gamitin sa iba't ibang klaseng lineups. Hindi man siya ang pinaka-athletic sa draft, pero napakataas ng kanyang feel for the game at minsan nga mga idol mas mahalaga iyon kaysa sa sobrang athleticism. Ngayon, marami ang nagtatanong, makakakuha ba kagad siya ng playing time sa Warriors? Para sa akin, oo, hindi siguro starter pero malaking posibilidad na maging bahagi agad siya ng rotation. Tandaan natin, ang Warriors sa isang veteran team. Ayaw nilang maghintay ng 4 o 5 taon para ma-develop ang isang rookie. Kailangan nila ng player na pwedeng tumulong kagad habang nandyan pa sina Steph Curry at injured na Jimmy Butler. At sa ngayon, si Lendeborg po ang mukhang isa sa mga pinaka-NBA ready na rookies ng draft ngayong taon. Siyempre, hindi ibig sabihin nito magiging superstar kagad siya. May mga bagay pa rin siyang kailangang i-improve. Kailangang maging consistent ang kanyang outside shooting. May mga pagkakataon din kailangan pa niyang maging mas aggressive sa offense at sa NBA, ibang level ang physicality kumpara sa college. Pero ang magandang balita, halos lahat ng kailangan mo para maging winning player nasa kanya na. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit maraming Warrior fans ang sobrang excited, hindi dahil sa tingin nilang magiging franchise player siya. Kung hindi dahil pakiramdam nila, nakakuha sila ng player na pwedeng makatulong kagad sa isang championship contender. At alam naman natin mga idol, napakaraming championship teams ang nabuo dahil sa mga ganitong klaseng draft steal. Kung magpapatuloy yung pinakita ni Yaxel Lendeborg sa Summer League, huwag na kayong magugulat mga idol kung sa kalagitnaan pa lang ng rookie season niya ay regular na siyang kasama sa rotation ng Golden State.
At kung mangyari yon, posibleng balikan natin ang 2026 NBA Draft at sabihin nating paano nila hinayaang umabot pa si Yaxel Lendeborg sa number 11. Kaya mga idol, sa tingin nyo ba magiging isa si Yaxel Lendeborg sa biggest steals ng 2026 NBA Draft o masyado pang maaga para sabihin yon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.